Sa simula ng pelikula, ipinapakita sa atin ang Hong Kong. Sa mga squatter, abala ang mga tao sa paghahanda para sa isang paligsahan ng mixed martial arts na tinatawag na komite. Naglagay pa sila ng malaking kawan ng pilaf upang matiyak na may sapat para sa lahat ng mandirigma. Ang paligsahan ay nababalot ng lihim, at tanging ang mga pinakamagagaling na mandirigma mula sa iba't ibang bansa lamang ang maaaring makatanggap ng imbitasyon. Sa buong mundo, naghahanda ang pinakamahuhusay na mandirigma mula sa iba't ibang disiplina ng martial arts para sa komite. May isang hindi matagumpay na kalahok sa obstacle course na nahihirapan tumalon sa harang, isang bartender na mahusay na naghahati ng yelo para sa cocktails, at syempre, isang manggagawa mula sa pabrika ng Bounty Chocolate Bar sa Amerika. Mayroon ding isang heavyweight boxer na pinapakinis ang kanyang istilong redneck nang lapitan siya ng isang kasamahan na nagsabi na narinig niyang sasali siya sa lihim na paligsahan ng komite. Binalaan siya ng kaibigan na may mga chismis na may mga namamatay sa labanang iyon. Samantala, sa isang gym ng Marine Corps, si Captain Frank Dux ay nagsasanay ng sipa gamit ang speed bag. Isang kapwa sundalo ang nagsabi sa kanya na nais siyang kausapin ng koronel bago siya mag-leave dahil hindi nito sinasang ayunan ang plano niyang pumunta sa Hong Kong. Humiling si Frank ng kaunting oras para maligo. Nang mapagtanto niyang maaring hadlangin ang kanyang paglalakbay, sinamantala ni Frank ang pagkakataon upang tumakas. Agad na iniulat ng sundalo ang pagtakas ni Frank sa koronel, na nag-utos sa kanyang dalawang pinakamahusay na tao na habulin siya. Makalipas ang ilang oras, nakarating si Frank sa bahay ng kanyang sensei sa California. Malugod siyang sinalubong ng asawa ng kanyang guro, ngunit dahil malubha ang karamdaman ng kanyang asawa, kailangan pa niya ng kaunting oras upang ipaalam ang tungkol sa bisita. Habang naghihintay, nagsimulang magmuni-muni si Frank at naalala niya noong siya ay binatilyo pa lamang. Pumasok siya ng palihim sa bahay ni Ginoong Tanaka dahil sa udyok ng kanyang mga kaibigan. Nais ng mga batang iyon na nakawin ng isang katana, ngunit nang marinig nila ang pagbukas ng pinto, agad nilang ibinagsak ang espada at tumakas. Naiwan si Frank, na medyo mabagal kumilos, ngunit sinubukan niyang ibalik ang sandata sa pwesto nito. Dumating si Tanaka at ang kanyang anak, at agad siyang sinipa ng bata sa tiyan. Sinabi ni Tanaka na ang katana ay hindi maaaring nakawin, ito'y dapat paghirapan. Ipinaliwanag ni Frank na hindi niya intensyong nakawin ang sandata. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang katana, mahusay na tinanggal ni Tanaka ang tuktok ng sombrero ni Frank. Nabigla si Frank at hindi man lang niya napansin ang nangyari, at dahil dito ay humanga si Tanaka. Nangako si Master Senzo Tanaka na hindi siya magsusumbong sa pulisya kung sila'y magkasundo. Pumunta siya sa mga magulang ni Frank, at nagbigay ng nakapagpapalakas na talumpati tungkol sa kung paanong ang mga lalaki ay nangangailangan ng disiplina at lakas na maibibigay ng pagsasanay sa martial arts. Humiling siya ng pagkakataon na sanayin si Frank. Humanga ang mga magulang ni Frank sa mga salita ng guro at pumayag sila sa alok. Ngunit ang totoo, kailangan lamang ni Tanaka si Frank bilang punching bag, at sinimulan niyang sanayin ang kanyang anak gamit si Frank. Isang araw, nabugbog sa paaralan ng anak ni Tanaka, at nakialam si Frank, tinapos niya ang mga siga. Sinabi ng bata kay Frank, balang araw lalaban ako sa komite at mapapahanga ko ang aking ama. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na natupad ng bata ang kanyang pangarap. Labis na nagdalamhati si Tanaka sa pagkamatay ng anak at hindi na niya balak ipagpatuloy ang pagsasanay. Lumapit si Frank kay Tanaka at nagsabing turuan mo ako, ngunit sumagot ang guro na hindi ka Hapones at hindi ka Tanaka. Ibinunyag ng lalaki na bago siya lumipat sa Amerika, nagkaroon siya ng pamilya sa Japan, isang asawa, isang anak na lalaki, at isang anak na babae. Nakatira sila sa Hiroshima at nasawi noong digmaan. Sa Amerika, nais niyang magsimula muli at turuan ang kanyang anak ng sining na ipinapasa mula sa ama patungo sa anak sa loob ng 2,000 taon sa pamilya Tanaka. Nangako si Frank na pararangalan niya ang kanyang guro sa pamamagitan ng pagkapanalo sa komite. Sinimulan ni Tanaka ang pagsasanay kay Frank. Sa proseso, nadiskubre na nalilito si Frank sa kanan at kaliwa. Kabilang sa pagsasanay ang paghuli ng isda gamit ang mga kamay, pagmumuni-muni, at syempre, ang pakikipaglaban ng nakapiring. Matagal na nagsanay si Frank ng nakapiring at natutunan niyang harangin ng bigla ang pag-atake kahit abala sa mga pangkaraniwang gawain. Sa kasukdulan ng kanyang pagsasanay, nakita natin siyang sinira ang training device ni Ginoong Tanaka habang nag-iinat.
Gantimpala ng sensei sa kanya ang isang katana, na sa pagkakataong ito ay nakuha niya sa pamamagitan ng pagsisikap. Sa puntong iyon, nagtapos ang kanyang pagninilay at pumasok si Frank sa silid ng kanyang tagapagsanay. Sinabi niya kay Tanaka na pupunta siya sa Hong Kong para sa komite upang parangalan ang kanyang guro. Tiniyak ni Tanaka sa kanya na ang kanyang espiritu ay lalaban kasama ni Frank. Sa Hong Kong, nakakita si Frank ng isang malaking lalaki na naroon din para sa komite. Sinubukan ng lalaking may balbas na ipakilala ang sarili sa isang babae, ngunit dahil sa hindi siya pinansin, nagpasya siyang ipakita ang kanyang pagiging matikas sa babae. Samantala, sa hotel kung saan nananatili ang lahat ng mga manlalaban sa komite, tinanong ng isang mamamahayag ang mga bisita tungkol sa paligsahang lihim. Gayunman, walang gustong magbahagi ng mga sikreto ng mga iligal na laban. Sa parehong hotel, hinamon ng malaking lalaki si Frank sa isang arcade fighting game. Madaling natalo ni Frank ang kalaban. Inimbitahan ng lalaking may balbas ang kanyang bagong kakilala sa sobrang sikretong paligsahan upang panoorin ang kanyang mga laban. Samantala, dalawang opisyal ng DIA ang bumisita sa bahay ni Tanaka. Sinabi ng babae na dumalaw si Frank ilang araw na ang nakalipas upang makita ang kanyang may sakit na guro, ngunit wala na siyang ibang alam. Sa hotel, sinalubong sina Frank at Jackson ng kanilang tagapamahala. Sinabi niya na ang komite ngayong taon ay iba kaysa sa dati, dahil halos mula sa buong mundo ang mga manlalaban. Binalaan din niya sila laban sa pakikipag-away sa labas ng kompetisyon, dahil maaari itong maging sanhi ng diskwalifikasyon. Dinala sila ng manager sa gusali kung saan gaganapin ang mga laban. Lumalabas na ang aktwal na paligsahan ay nasa mainland China, hindi sa Hong Kong. Sa oras ng pagpaparehistro para sa paligsahan, ipinakita ni Frank ang kanyang imbitasyon at sinabing siya ay kumakatawan sa Tanaka clan. Kahit ganoon, nagduda pa rin ang mga tagapag-ayos na si Frank ay tunay na nagsanay kay Master Tanaka, at hiniling nilang patunayan niya ito gamit ang kanyang kakayahan. Ang kanyang tungkulin ay basagin ang pinakailalim na ledrilyo mula sa tumpok. Binabasag ni Frank ang ledrilyo at ikinagulat iyon ng lahat ng kalahok. At dito naman sinabi ni Bolo yung ang tanyag na linya, magaling kang hayop ka, pero ang ledrilyo ay hindi gumaganti ng suntok. Pagdating sa Hong Kong, agad na nagtungo ang mga opisyal ng DEA sa pulisya at humiling sa inspektor na hanapin si Frank. Nang malaman ng inspektor na plano ni Frank na lumaban sa sikretong komite, isang paligsahang kilala sa buong Hong Kong at sa labas pa nito, kaya nag-atubili siyang habulin ng isang sundalong militar na hindi pa naman lumalabag sa anumang batas sa kanyang bansa. Tila ang sobrang sikretong komite ay mas tanyag pa sa mundong ito kaysa sa UFC sa kasalukuyan. Sa hotel, may isang Arabo na may itsurang Asyano na pinilit ang isang mamamahayag na sumama sa kanyang silid at nangakong bibigyan siya ng panayam tungkol sa komite at iba pa. Sinubukan niyang hampasin ang babae dahil sa kanyang kapangahasan, ngunit pinigilan siya ni Frank. Nagbigay payo si Frank na huwag na silang mag-away dahil maaari silang mapatalsik sa komite. Sa halip, iminungkahi niya na ayusin ito sa pamamagitan ng isang paligsahan, ang mananalo ang makakasama ng babae sa kanyang kwarto. Naalala niya ang pagkakataong nakahuli siya ng isda sa bundok gamit lang ang kanyang kamay. Sa huli, hindi lamang niya nakuha ang barya kundi napalitan pa ito ng iba. Isinama niya ang babae, at ipinaliwanag nito na gusto niyang magsulat ng artikulo tungkol sa sikretong paligsahan na komite. Kaya't sinubukan niyang makapasok kasama ang Arabo. Inimbitahan ni Frank ang babae na maghapunan kinabukasan ng gabi. Habang nagsasanay si Frank, biglang pumasok si Jackson sa kanyang kwarto at tumalon sa kama na may maruruming sapatos, minamadali ang kanyang kasama para sa komite. Tahimik na tinapos ni Frank ang ehersisyo at umalis. Dumating ang unang araw ng kompetisyon. Inanunsyo ng mga tagapag-ayos na ang paligsahan, na ginaganap tuwing 5 taon, ay tatagal ng 3 araw. May 3 paraan para manalo. Una, patumbahin mo ang kalaban. Pangalawa, sumuko ang kalaban at sumigaw ng mate, na parang nagsasabing, tama na. Pangatlo, malayang laban, diretso sa ring. Habang nagsusugal ang mga manunood, iba't ibang estilo ng mga mandirigma ang umaakyat sa arena. Isang kalahok ang tinamaan sa mukha at dumura ng dugo. Nagsisimula ng mag-init ang tensyon. Hindi nagtagal, nanalo ang mandirigma na naka-shorts. Umakyat sa ring si Jackson na may sobrang mabigat na timbang laban sa isang magaan ang timbang, at malinaw na ipinakita ang kahalagahan ng mga kategorya ng timbang.
Matapos makatikim ng ilang suntok habang nakababa ang mga kamay, bigla siyang nagalit at sa isang malakas na suntok ay pinabagsak ang kalaban. Pagkatapos sa tunay na estilo ng pang-aasar, hinamon niya ang kampyon ng komite. Nagtanong si Frank kung sino ang inchik na iyon. Sagot ni Jackson, si Chong Li iyon, ang hindi pa natatalo na kampyon ng komite. Dinagdag pa ng manager na sa nakaraang paligsahan, pinatay nito ang kanyang kalaban gamit ang isang sipa sa leeg at natuwa pa ito sa panunood habang ito'y namamatay. Muling pumasok sa arena si Chong Li laban sa mas maliit na kalaban. Sa loob ng 14 na segundo, inilapat niya ang isang chokehold sa kalaban at pagkatapos ay nagbigay ng matinding hampas sa likod ng ulo. Wala nang malay ang kalaban, at idineklara ng mga tagapag-ayos na ito ang bagong record sa komite, 14.8 segundo. Sumalang si Frank Dux laban sa Arabo mula sa hotel. Sabi ng Arabo, "Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking bilis." Pagkatapos tapikin sa pisngi ang kalaban, tinalo siya ni Frank, at ang Arabo, gaya ng ipinangako, ay ipinakita niya ang kanyang bilis sa pagtulog. Pero kahit ganoon katalino ang kanyang galaw, hindi pa rin ito nakatulong. Si Frank Dux ay nagtala ng bagong record sa komite, na nagpalala pa lalo sa nakakatakot na titig ni Chong Li. Kinukuha naman ng janitor ang nalaglag na gintong ngipin ng mandirigma, na tila ginawa niyang trapeo. Nagpapatuloy ang mga laban, ipinapakita ang magagandang teknik mula sa iba't ibang estilo ng martial arts. Mayroon pang kakaibang monkey kung fu style na ipinakita ng isang manggagawa sa pabrika. Sa tradisyon ng Pride Fighting Championships, maraming laban ang naganap sa unang araw ng kompetisyon. Sa hindi malaman na dahilan, binago ng inspektor ang kanyang desisyon at ipinaalam sa mga opisyal ng DEA ang hotel kung saan nakatira si Frank Dux. Agad na pumunta ang mga ahente sa nasabing lugar at iginiit na bumalik ang kapitan sa base, at ipinagbawal siyang sumali sa komite. Tinulungan siya ni Jackson, pinabagsak ang dalawang lalaki sa tamang paraan ng wrestling at binigyan ng oras ang kanyang kasama upang makatakas. Pagkatapos ng mahabang habulan sa downtown, nakatakas din si Frank sa mga opisyal. Kinagabihan, nakipaghapunan siya sa mamamahayag, umiinom ng alak kahit kailangan niyang magpahinga para sa 3 sunod-sunod na laban kinabukasan. Hiningi ng mamamahayag na isama siya sa komite, ngunit tumugon si Frank na may mahigpit na panuntunan ng pagiging lihim. Kaya iminungkahi ng babae na magpalipwes na lamang sila ng gabi ng magkasama. Kinabukasan ng umaga, ipinakita ni Van Damme kung gaano siya kasipag sa kanyang pag-eehersisyo. Nagpaalam siya sa kanyang kasintahan at nagkasundo silang magkita sa gabi. Sa komite, nakatagpo niya si Jackson, na sumusubok na gayahin ang kanyang trick sa pagbabasag ng ledrilyo. Natagpuan din niya ang mamamahayag na nakapasok sa paligsahan sa pamamagitan ng pag-akit sa isa sa mga tagapamahala. Nagsimula ang serye ng mga laban, isang palabas na kinagigiliwan ng mga manunood, maliban sa mamamahayag na hindi komportable sa karahasan sa ring. Pumasok si Chong Li sa arena at walang kahirap-hirap na winasak ang kanyang kalaban. Pagkatapos sa kanyang sadistikong paraan, nagdulot siya ng fatality sa natalo naman lalaban, binali ang binti nito. Nagwala sa tuwa ang mga manunood para sa kanilang kampyon. Nakapasok din si Frank sa paligsahan sa pamamagitan ng 5 sunod-sunod na panalo. Sa wakas, hinarap niya ang isang tunay na karismatikong kalaban, na sa loob ng 2 minuto, ipinakita kay Frank kung paano niya ito dudurugin sa laban. Ngunit pagkatapos, sa loob lamang ng 3 segundo, pinalipad lang ni Frank ang lalaki palabas ng ring diretso sa kaharian ni Morpheus. Sa susunod na laban, lumaban ang lalaki na gumagamit ng monkey style, laban sa mabigat na wrestler, ngunit nahuli siya sa isang nakapipinsalang hawak. At sa tuwa at kasiyahan, binali ng heavyweight ang kanyang gulugod. Tila nakatagpo na si Chong Li ng karibal sa larangang ito. Ngunit pagkatapos, hinarap ni Frank ang heavyweight. Sa simula ng laban, ininat siya ng kalaban. Pagkatapos ay isinagawa niya ang kanyang galaw sa pagbali ng gulugod, ngunit mali ang pagkakakapit. Ngunit nakawala si Frank gamit ang kanyang teknik. Pagkatapos, tinalo niya ang kalaban, at nang walang kahirap-hirap at tila walang pakialam, sinuntok niya ang bayag ng kalaban. Nang makita kung paano hinarap ni Frank ang isang napakalakas na manlalaban, halatang nainis at uminit si Chong Li. Panahon na para sa laban ni Jackson laban kay Chong Li. Binigyan siya ni Frank ng payo. Gayunpaman, sa laban, napatumba agad ni Jackson ang kampyon sa loob ng ilang segundo, ngunit nagkamali siya ng malaki. Maaga siyang nagdiwang, kaya't nagkaroon ng oras si Chong Li para makabawi.
Bumangon si Chong Li at pinabagsak si Jackson, pagkatapos ay sinipa ang ulo nito bilang panghuling sagot. Pagkatapos nito, kinuha niya ang headband ni Jackson bilang hamon kay Frank. Hayagang ipinakita niya ang kanyang kasiyahan sa pagkapanalo at sa katotohanang muli niyang napinsala ang isa pang kalaban. Sa ospital, nangako si Frank kay Jackson na ipaghihiganti niya ito at tatalunin si Chong Li. Nagkaroon sila ng pagtatalo ng mamamahayag na tutol sa patuloy niyang pagsali sa paligsahan, dahil nag-aalala ito para sa kanyang kaligtasan. Dahil dito, pumunta ang mamamahayag sa himpilan ng pulisya at hiningi sa inspektor na ipatigil ang komite dahil nagiging magulo na ito. Kinabukasan, matapos ang kanyang ehersisyo, nagtungo si Frank sa paligsahan. Ngunit hinarang siya ng mga opisyal ng DEA, kasama ang inspektor at ang kanyang pangkat. Pinabagsak ni Frank ang mga pulis at kinuha ang kanilang mga stun gun. Pagkatapos dumating ang mamamahayag, siya pala ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng komite. Sinabi ni Frank sa mga opisyal na makikita niya sila sa paliparan bukas at tumungo siya sa paligsahan. Dinala ng mamamahayag ang mga ahente sa sikretong paligsahan ng komite. Tinalo ni Frank ang isang Thai boxer sa semifinals, at labis na humanga ang mga kasamang opisyal at ang mamamahayag. Samantala, nakalaban ni Chong Li ang isa pang maliit na kalaban at malupit niya itong tinalo, binali pa ang leeg ng mandirigma habang ito'y walang malay. Bilang paggalang sa yumaong atleta, lahat ng nasa bulwagan ay tumayo at ang mga tagapag-organisya ay tumalikod sa ring, na tila nagpapahiwatig ng kanilang pagkukonsinti sa ganoong kalupitan. Lumapit si Chong Li kay Frank Dux at binigkas ang kanyang pangalawang linya sa buong pelikula. You are next. Habang tumataya ang mga manunood sa huling laban, naghahanda ang mga mandirigma para sa labanan. Nilagyan ng corner man ni Chong Li ng chok ang kanyang salawal upang bulagin ang kalaban kung kinakailangan. Itinali rin ng kontrabida ang bandane ni Jackson sa kanyang tuhod. Makikita mo si Bolo yung ay medyo madaldal sa pelikulang ito. Nagsimula ang laban. Sa mga unang segundo pa lang, sunod-sunod na malalakas na sipa ang ibinigay ni Frank sa ulo ng kalaban. Pinipilit ni Chong Li na ipakita na wala itong epekto sa kanya. Gayunpaman, kumpiyansang nangunguna si Frank sa laban at napatumba ang higanteng kalaban. Habang nagyayabang si Frank, binigyan siya ng isa sa mga manager ng payo, ngunit mariin niya itong tinanggihan, talagang mayabang. Samantala, kinuha ni Chong Li ang chok mula sa kanyang salawal, dinurog ito hanggang maging pulbos, at ginamit upang bulagin ang kanyang kalaban. Pagkatapos nito, sinimulan niyang bugbugin si Frank habang tinutukso siya. Kinuha ni Frank ang kontrol sa kanyang emosyon at naalala kung paano siya tinuruan ni Tenoke na lumaban ng nakapiring ang mga mata. Pagkaraan nito, nablock niya ang atake ni Chong Li at sa huli ay natalo niya ang kalaban ng nakapiring, pinasuko ito habang binibigkas ang pangalan ni Jackson. Kinuha niya ang headband ni Jackson mula sa kontrabida, at nagdiwang ang lahat sa tagumpay ng dayuhang mandirigma. Bilang gantimpala, binigyan siya ng katana. Nagpaalam siya kay Jackson sa ospital at dumating sa paliparan. Ang pelikulang ito ang nagsilbing inspirasyon ng mga lumikha ng alamat na serye ng video game na Mortal Kombat. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.